ngayon, may tinago palang pangalan si Imo sa loob ng 800 taon, isang pangalang halos binura niya sa kasaysayan, si Davy Lee Jones. Pero bakit nga ba siya tinawag ni Rox na ang dating hari ng mundo, at ano nga ba ang koneksyon niya kay Joy Boy at sa tunay na Ancient Kingdom noon? Kung totoo ang lahat ng to, ibig sabihin, napakakupal nitong si Imo. Pero, bago tayo magsimula, kalambangin mo na yan, para mas marami pa tayong maabot at mas lumago pa ang ating channel. Sina Roger, Garp, Whitebeard, Big Mom, Kaido ay lahat ng nasa God Valley ay napahinto, hindi makapaniwala sa nakita nila dahil mismong si Imo, ginawang demonyo si Rox sa harap ng lahat. Isipin mo yun, yung mga halimaw na to, ang pinakamalalakas, hindi lang sa panahon nila kundi sa buong kasaysayan ng One Piece, pero kahit pinagsama nila ang lakas nila, ni Gasgas ay wala silang nagawa kay Imo, pero si Rox, kahit ganun, patuloy pa ring lumalaban, pilit niyang nilalabanan ang kakaibang kapangyarihan ni Imo na tinatawag na Domi Reversi. Makikita mo pa nga na sumisiklab ang Conqueror's Haki niya, habang tila may usapang nagaganap sa pagitan ni Rox at ng mismong demonyo. Para kay Imo, si Rox ay isa lang daw na tinik sa loob ng 800 years niyang proyekto. Ang paglikha ng tinatawag niyang Imo's World, ang pangarap niyang ganap na paghahari sa buong planeta, tinawag pa niya si Rox na baliw, isang salitang ginagamit sa taong matigas ang ulo, na ayaw magbago kahit anong pilit o panganib. Pero si Rox, na taglay ang napakalakas na Conqueror's Haki, ay ayaw pa rin sumuko, lumaban pa rin siya, sinigawan pa niya si Imo, tinawag itong halimaw na huwag kailanman maliitin ang mga tao. At doon na lumabas ang isa sa pinakamalalaking revelasyon, ibinunyag ni Rox na si Davy Jones pala ang tunay na pangalan ng dating hari ng mundo, na posibleng ibig sabihin, ang pamilyang Davy ang siyang namuno sa Ancient Kingdom, ang pinakamalakas at pinakamaunlad na kaharian bago pa man ang Void Century. Pero agad itong sinagot ni Imo, sabi niya, hindi siya kailanman naging hari. Para kay Imo, ang hari ay yaong may ganap na kontrol sa buong planeta at sa lahat ng nilalang dito. Siya ang may kapangyarihan at karapatang tukuyin kung ano ang kasaysayan, at kung ano ang hustisya katulad ng ginagawa ng mga Celestial Dragons sa kasalukuyang panahon. Pero kahit ganun, kailangan pa rin niyang magtago sa likod ng Red Eyrie, ang kunwaring demokratikong pamumuno ng mundo, kung saan nagtitipon-tipon ang mga hari tuwing 4 na taon. Sa opisyal na tala, wala si Imo, walang nakaupo sa empty throne, walang hari, walang tagapamahala ng mundo. Pero para kay Rox, iba ang kahulugan. Para sa kanya, ang pagiging hari ay pagiging pinakamalakas o pinakamalaya, tulad ng kahulugan ng Pirate King sa panahon natin ngayon. Kaya posibleng ang totoo nga na si Davy Jones ang tunay na hari ng Ancient Kingdom, o siya sana ang tagapagmana ng trono, pero hindi na niya ito nagawa dahil tuluyan ng binura sa mundo ang Ancient Kingdom. Alam natin na bago pa man ang Void Century, mayroon ng mga kaharian at mga hari, tulad ng pamilyang Nefertari na namuno sa Alabasta, at ang iba pang 19 na hari na may kanya-kanyang kaharian. Ngunit sa lahat ng iyon, ang Ancient Kingdom ang nasa tuktok, ang pinakamalakas at pinakamaunlad sa teknolohiya. Kung babalikan natin ang kwento ng mga duwende, sinabi nila na mahigit 900 taon na ang nakalipas. Ginamit silang mga alipin ng mga tao sa ilalim ng pamilyang Don Quixote ng Dressrosa. Dito natin makikita, kahit malakas ang Ancient Kingdom, hindi sila basta nakikialam sa ginagawa ng ibang kaharian. At tandaan nyo, mula mismo sa bansang ito nagmula si Joy Boy, at pati na rin si Davy Jones. Kahit simpleng katotohanan lang nakalaban nila si Imo, sapat na para sabihing sila ang mabubuting panig mahigit 800 taon na ang nakalipas. Kung sakaling ang Ancient Kingdom ang may kontrol noon sa buong mundo, sa tingin nyo ba papayagan nila na inaapi at ginagawang alipin ang mga duwende? Syempre hindi. Hinayaan nila ang bawat kaharian na mamuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan hanggang sa dumating si Joy Boy. Siya ang nagsimulang maglibot sa mundo, nag-aalay ng malaking sako ng sake, at pinalalaya ang mga inaapi na tao sa buong mundo. Katulad ng kanyang pangako sa Mermaid Princess tungkol sa pagtulong sa mga fishmen na makapamuhay sa tunay na mundo, si Joy Boy ay tumutulong sa lahat. Pero syempre, hindi natuwa rito ang mga nasa kapangyarihan, tulad ng pamilyang Don Quixote, dahil mismo ang ekonomiya ng Dressrosa ang nakasalalay sa paggawa ng mga alipin mula sa lahi ng mga Tontata tribe o mga duwende. Kung iniisip mo, paano yung mga tulad ng ninuno ni Doc Flamingo? Di ba kung si Joy Boy ay nagpasimula sa mga alipin na lumaya, paano pa mabubuhay sa karamihan ang mga tulad nila? Paano na yung karangyaan ng ninuno ni Doffy kung wala ng alipin para gumawa ng kanilang yaman? At dito napapasok si Imo, ginamit niya ang kaguluhan at pagbabago sa mundo, yung takot at pagkadismaya ng mga hari para manipulahin sila, parang isang demonyo sa balikat nila, na binubulong-bulungan na dapat nilang labanan ng Ancient Kingdom, ang pinakamalakas na kaharian sa mundo, dahil kapag natalo ito, si Imo ang makakakuha ng ganap na kapangyarihan.
Malamang ganito ang mga sinasabi ni Imo noon, si Joy Boy ay taga Ancient Kingdom, at kung gusto niya, pwede niyang gamitin ang Mother Flame para pasabugin ang isla, siya ang kalaban, galit siya sa mga hindi taga Ancient Kingdom, kaya pinalalaya ang mga alipin, gusto niyang baguhin ang pamumuhay. Marahil ganun niya pinaikot ang mga hari, at alam nating totoo to dahil mismong si Nefertari di Lily, na dating kakampi ni Joy Boy, pati na rin si Zunasia, ay naloko at nahulog sa bitag ni Imo. Dahil sa mga pagtataksil at panlilinlang na yun, ay natalo si Joy Boy. Ngunit bago siya tuluyang mawala, nakita niya na ang hinaharap. Alam nating may kakayahan silang makita ang hinaharap, gaya ni Toki, gamit ang Toki Toki no Mi. Kaya nga napunta siya sa eksaktong sa panahong kailangan niya. At sa kanyang huling mga salita, ipinropesya niya ang pagbabalik ni Nika. Ngayon isipin mo, paano niya nalaman na si Nika ay babalik sa Wano, at si Joy Boy ay muling magbabalik eksaktong 20 taon mula noon, hindi yun basta-bastang hula lang, isa yung propesya na lubos nilang pinaghahandaan. Kaya karamihan sa mga miyembro ng pamilyang Davy ay pinili na lang na hintayin matupad ang propesya at ipasa ang kanilang will sa mga susunod na salinlahi, hanggang sa dumating ang panahong muling babalik si Joy Boy. Pero hindi lahat ng may di ay pare-pareho, may ilan sa kanila na mas gusto ng cherry pie kaysa meat pie. Ibig sabihin, pareho sila ng layunin na palayain ang mundo mula sa kamay ni Imo, pero magkaiba ang paraan. Sa isang panig, sina Blackbeard at Rox, naniniwala sa paglaya gamit ang lakas, ang paglikha ng bagong mundo sa pamamagitan ng kontrol. Habang sa kabilang panig, si Loki ayaw maging hari, ayaw maging mananakop, ayaw maging bayani. Ang gusto lang niya ay ganap na kalayaan para sa sarili at sa mga nakama niya. Samantala, si Davy Jones, na naimpluwensyahan ng mga gawa ni Joy Boy, ay hindi na nakapaghintay pa, kaya 800 taon na ang nakalipas, kumilos siya agad para palayain ang mundo, imbes na hintayin pa ang Dawn Prophecy na matupad. Tandaan mo, ang Void Century ay isang digmaan na tumagal ng 100 taon, katulad din ni Rox ngayon, na nais niyang wasakin si Imo sa sarili niyang paraan, imbes na umasa sa tamang panahon o sa propesiya. Ganon din ang ginawa ni Roger, matapos niyang matagpuan ang One Piece at malaman ang totoong kasaysayan ng mundo, isa rin siya sa nagtuloy ng kalooban ni Joy Boy, at isipin mo lang, kung nags-anib puwersa si Joy Boy, na may kapangyarihan ng Nika Fruit, at si Davy Jones, na posibleng may Dark Fruit, ay baka natalo na nila si Imo noon pa, pero teka lang, may ikatlong prutas pa, ang Soul Fruit, na magbibigay liwanag sa demonyong taglay ni Loki. Kung gusto mong malaman pa tungkol sa prutas ni Blackbeard, panoorin mo na lang ang video ko, yung in-upload ko nung nakaraang araw. Pero eto na nga, may plot twist dito, sina Joy Boy at Davy Jones, hindi pala naglaban ng magkasama laban kay Imo, kasi kung mapapansin mo sa mural, yung ancient drawing ng labanan 800 years ago, wala si Davy Jones dun. At eto pa, tinawag ni Rox si Davy Jones bilang the previous king of the world, pero sabi naman ni Imo, di siya kailanman naging hari. So posible na si Davy Jones talaga ang tagapagmana ng trono ng Ancient Kingdom, pero nasira na ang kaharian bago pa siya tuluyang maging hari, kaya ang ginawa niya, katulad ni Rox, si Davy Jones ay nagpirata na lang, literal, kasi siya mismo ang gumawa ng Davy Backfight para sa mga pirate crews, at kung tutuusin, kung hari siya noon, aba siya rin pala ang unang pirate king. Ngayon eto na yung wild part, nagalit si Imo kay Rox, sinasabi niya na wala kang lugar sa kapalaran na nag-uugnay kina mo at Davy. Meaning, kahit si Imo alam ang tungkol sa prophecy ng Dawn. Yung prophecy na parang may kinalaman sa pangako ni Davy kay Imo noon pa. Naalala mo yung chapter 908, yung sinabi ng Gorosei na hindi daw forever mananatili ang world equilibrium, habang sinasabi yun, pinagtatanggal ni Imo yung mga wanted posters ni Shirahoshi, Nefertari Vivi, Luffy, at Blackbeard. Yun na yun, kasi natatakot siya sa mga may will ng di na pwedeng magwakas ng pagkontrol niya. Kasi isipin mo ha, for 800 years, gusto nilang kontrolin lahat. Takot silang mawala sa tuktok kasi baka maranasan nila ang oppression na sila mismo ang gumawa. Pero grabe talaga si Imo, iniisip niya na kung papatayin niya lahat ng may rebellious spirit, tapos na ang laban, pero hindi niya gets, ang liberation ni Nika mismo ay bunga ng mga pangarap at pag-asa ng mga alipin, kaya kahit ilang beses niyang patayin ang mga dreamers, may susunod at susunod pa rin, kasi kung pinipigilan mo ang kalayaan ng mga tao, isang araw, babangon sila laban sa'yo, parang kumukulong tubig lang yan, pwede mong takpan, pero pag malakas na ang pressure, lalabas din yan. Ngayon, bumalik tayo sa chapter, sabi ni Rox, Davy Jones is just a name. So bakit ka natatakot kung wala naman yang halaga, kasi deep down, alam ni Imo ang totoo. Takot siya na balang araw, lahat ng tao ay magmamana ng will of the at tuparin ang promise of Dawn. Dito na nagtanong si Rox, sino nga ba talaga ang mas kinatatakutan mo, si Davy Jones, o si Joy Boy?
Malamang sa alamang, yan ang patunay na magkaibang tao talaga sina Davy Jones at Joy Boy, parehong kalaban ng world government pero magkaibang paraan ng pagdadala ng liwanag sa mundo, at pareho nilang na-trigger si Imo. Grabe, habang binabasa mo to, literal na parang nanginginig sa galit si Imo, kasi alam niyang pag bumalik ang mga taong may will of D, katapusan na niya, tapos sa dulo, sinabi niya, they shall never resurface as long as Rox falls into oblivion. At doon, pinakita ang plano niya na gamitin ang mga giant ng Elbaf bilang armas, Dodomi reverse niya ang dami nila para maging mga demon soldiers niya, at ayun na nga, nangyari na. Ito na, ang tunay na God Valley incident na ating hinihintay, ang alamat na gyera na naging selyo sa kasaysayan. Ngunit, isang nakakasakit na detalye ang lumabas, si Rox, sa kanyang demonyong anyo, ay umiiyak habang nakikipaglaban, at tila ginagamit ang telepathy para kausapin sina Roger at Garp. Naririnig nila sa isip nila ang pagmamakaawa ni Rox, na patayin nyo na ako. Grabe, ang lalim ng chapter na to, literal na tumululuha ko nung una kong nakita yung panel ni Rox na umiiyak, kahit leak lang yung panel, di pa malinis, ramdam mo yung sakit, at sa huli, lahat ay nakabawi, at ayun na nga, walang break next week, kaya abangan ang susunod pa na kabanata.